Shalom mga kapatid, pagpalain kayo ng Diyos. Sa ating huling video, pinag-usapan natin ang napakagandang pag-asa ng mga mananampalataya, ang pagdakip sa iglesia o ang rapture. Subalit, pagkatapos ng kaganapang ito, may isang panahon ng matinding pagsubok ang darating sa mundo. Ito ang ating tatalakayin ngayon, ang 7 taong dakilang kapighatian. Ano ang dakilang kapighatian? Ito ay isang 7 taong yugto ng matinding paghihirap, paghuhukom ng Diyos, at matinding kaguluhan sa buong mundo. Ano ang layunin nito? Hindi ito para sa iglesia, dahil na-rapture na sila, kundi para sa mga naiwan sa mundo upang hikayatin silang magsisi at bumalik sa Diyos at upang parusahan ang kasamaan ng mundo. Saan mababasa sa Biblia? Mababasa sa aklat ng Daniel, Kabanata 9, talata 27 na nagsasabi, ang haring iyon ay gagawa ng matibay na kasunduan sa napakaraming tao sa loob ng 7 taon. Pero pagkatapos ng 3 taon at kalahati, patitigilin niya ang paghahandog at ilalagay niya ang kasuklam-suklam na bagay na magiging dahilan ng pag-iwan sa templo. Manatili ito roon hanggang sa dumating ang katapusan ng hari na itinakda ng Diyos. Mababasa rin sa aklat ng Mateo talata 24 at aklat ng Pahayag Kabanata 6:19. Ngayon, tanungin ninyo, kailan ito magsisimula? Nagsimula ito at pagkatapos ng rapture at sa paglagda ng isang kasunduan sa pagitan ng magiging leader ng mundo o Antikristo at ng Israel. Ang paglitaw ng Antikristo, ang tao ng kasalanan. Siya ay magiging isang karismatikong pinuno na magbibigay ng solusyon sa mga problema ng mundo. Mababasa sa aklat ng pangalawang aklat ng Tesalonica, Kabanata 2, talata 3-4, na ang saad ay ganito, kayong magpadaya sa kanila sa anumang paraan, sapagkat hindi darating ang araw ng pagbabalik ng Panginoon hanggat hindi pa nagsisimula ang huling paghihimagsik ng mga tao sa Diyos. At hindi pa dumating ang masamang tao na itinalaga sa walang hanggang katapusan. Kakalabanin niya ang lahat ng sinasamba at tinuturing na Diyos ng mga tao at itataas ang sarili sa lahat ng mga ito. Uupo siya sa loob ng templo ng Diyos at itatanghal ang sarili bilang Diyos. Lilinlangin niya ang marami sa pamamagitan ng kapayapaan at katiwasayan sa simula. Siya ang magiging pangunahing instrumento ng demonyo sa panahong ito. Ang kanyang kapangyarihan. Bibigyan siya ng kapangyarihan ng demonyo para gumawa ng kababalaghan at dayain ang mga tao. Ito ang mababasa sa aklat ng Pahayag, Kabanata 13, talata 1-2. Pagkatapos, may nakita ko halimaw na umahon na dagat. 7 ang ulo nito at 10 ang sungay. Bawat sungay nito ay may korona at sa bawat ulo naman ay may nakasulat na pangalang lumalapastangan sa Diyos. Ang halimaw ay parang leopardo at may mga paang katulad ng sa oso. Ang bibig niya ay parang bibig ng leon. Ibinigay ng dragon sa halimaw ang kanyang kapangyarihan at trono upang maging malawak ang kapangyarihan nito. Nakita kong isa sa mga ulo ng halimaw ay parang pinatay, ngunit gumaling ang matinding sugat nito. Kaya humanga ang mga tao sa buong mundo sa halimaw at naging tagasunod nito. Sinamba nila ang dragon
dahil siya ang nagbigay ng kapangyarihan sa halimaw. Sinamba rin nila ang halimaw at sinabi, wala nang makakatulad sa halimaw. Walang makakalaban sa kanya. Hinayaan ng Diyos na magsalita ang halimaw ng kalapastangan laban sa kanya at maghari sa loob ng 42 buwan. Nagsalita siya ng kalapastangan laban sa Diyos. Laban sa pangalan ng Diyos, sa kanyang tahanan, at sa lahat ng nakatira sa langit. Hinayaan din ang halimaw na makipaglaban at talunin ang mga pinabanal ng Diyos. At binigyan din siya ng kapangyarihang maghari sa lahat ng tao sa mundo, anumang angkan, lahi, wika at bansa. Sasambahin siya ng lahat ng tao sa mundo na ang mga pangalan ay hindi nakasulat sa aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. Bago pa man lalangin ang mundo, ang mga pangalan nila ay hindi na nakasulat sa aklat na ito, na hawak ng tupang pinatay. Ang una at ikalawang bahagi ng kapighatian o tinatawag na first and second half of tribulation. Ang unang 3.5 taon o false peace, may kapayapaan sa simula, lalo na sa gitna ng Israel at mga kalaban nito. Ang Antikristo ay tila bayani sa mga mata ng marami. Ikalawang 3.5 taon o Great Tribulation, matinding paghihirap. Sisirain ng Antikristo ang kanyang kasunduan. Dito na magsisimula ang pinakamatinding paghihirap sa kasaysayan ng tao. Mababasa sa aklat ng Mateo Kabanata 24, talata 21. Sapagkat sa mga panahong iyon, makakaranas ang mga tao ng matinding kapighatian na hindi pa nararanasan ng ilikhain ang mundo hanggang ngayon. At wala nang mangyayari pang ganon kahit kailan. Siya ay magpapanggap na Diyos at ipipilit ang kanyang pagsamba. Ang marka ng halimaw o the mark of the beast o 666, ang sistema ng kontrol. Walang makakabili o makakabinta kung wala ang marka ng Antikristo sa kanilang kamay o noo. Mababasa sa aklat ng Pahayag, Kabanata 13, talata 16 hanggang 18. Pinilit ng pangalawang halimaw ang lahat ng tao, dakila o hindi, mayaman o mahirap, alipin o malaya, na magpatatak sa kanang kamay o sa noo. At ang sinumang ayaw magpatatak ng pangalan o numero ng unang halimaw ay hindi maaring bumili o magbinta. Kailangan dito ang talino upang maunawaan ang kahulugan ng numero ng unang halimaw. Dahil simbolo ito ng pangalan ng tao, ang numero ay 666. Ito ay isang ultimate test ng katapatan. Kung sino ang sasamba sa Diyos o sa Antikristo. Ngayon babala, mga kapatid, ang tumanggap nito ay hindi na maliligtas. Ang paghukom o judgments, selyo, trompeta at mangkok. Isang serye ng matinding paghuhukom ng Diyos na ipapataw sa mundo. Mga digmaan, gutom, salot, lindol, tsunami, matinding init, at iba pang mga kalamidad. Sa kasalukuyang panahon natin, mga kapatid, ang lahat ng mga ito ay nakikita na ng ating mga mata. Andyan ang mga digmaan sa iba't ibang panig ng mundo, mga lindol sa iba't ibang lugar at sa ibang dako ng mundo, ang pagsabog ng mga bulkan na madalas nating nararanasan. Andyan din ang mga tagtuyot at gutom sa alinmang bahagi ng ating mundo. Pagkakaroon ng mga tsunami at maging pagbaha na madalas din nating mararanasan.
Ang mga kaganapang ito, mga kapatid, ay hindi nagkataon lang. Ito ay isang tumpak na babala mula sa Diyos. Mababasa sa aklat ng Mateo, Kabanata 24, talata 6 hanggang 8, at sa mga aklat ng Lucas, Kabanata 21, talata 10 hanggang 11. Ngayon, mga kapatid, tanungin nyo, kailangan mangyari ang mga bagay na ito. Ito ang paraan ng Diyos para gisingin tayo. Ito ang paraan ng Diyos upang magsisi tayo sa mga kasalanan. Kaya mga kapatid, huwag na nating hintayin ang bukas. Ang tamang panahon ay ngayon na. Makinig tayo sa panawagan ng Diyos. Talikuran na natin ang mga kasalanan na hindi kaaya-aya sa harap ng Diyos. Ang mga tribulation, saints or martyrs. May mga maliligtas sa panahong ito, ngunit marami sa kanila ang haharap sa matinding pag-uusig at martyrdom dahil sa kanilang pananampalataya. Mababasa sa aklat ng Pahayag, Kabanata 7, talata 9 hanggang 17. Mga kapatid, ang panahong ito ay magiging pinakamadilim na bahagi ng kasaysayan ng sangkatauhan. Ito ay matinding paalaala sa atin ng kahalagahan ng pagiging handa. Para sa mga nasa Panginoon, hindi natin mararanasan ang kabigatian. Subalit, para sa mga naiwan, ito ang naghihintay. Ngayon mga kapatid, ang panawagan ng Diyos para sa atin. Ngayon ang panahon para tanggapin si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Huwag hintayin ang rapture o ang kapigatian bago ka magpasya. Manalangin kasama ang mga manunood para sa kaligtasan at katiyakan. Mga kapatid, sabayan niyo ako sa panalangin. Aming Ama, pinupuri ka namin dahil sa iyong walang hanggang kabutihan. Narito kami na iyong mga anak na lumalapit sa inyo. Kaawaan niyo po kami, Ama. Kami po ay nangangailangan ng iyong awa at pagpapatawad. Kaawaan niyo po kami at patawarin sa aming mga kasalanan. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Naway pagpalain kayo ng Diyos at panatilihin kayong handa para sa kanyang pagdating. Amen.